Okay, last derivative of quotient. So, ito yung quotient. Masyadong mahirap to intindihin. So, let's, put it into an example. So, halimbawa, hinihingi sa atin derivative of, 3x squared plus 2x plus 1 all over by 2x squared plus 9x plus 7. Ayan. So, sabi dito, kukunin daw muna natin yung gx and then lalagay natin, i-multiply natin yung derivative of fx sa kanya. So, si gx, which is yung nasa ilalim, ilalagay muna natin dito. So, magiging 2x squared plus 9x plus 7. And then, kukunin natin yung derivative nito, sabay i-multiply natin sa kanya. So, derivative of nito, subukan natin dito. Magiging itong 6. And then, magiging siyang 1 na lang kasi minus 1. Diba? Magiging 6x. And then, si 2x, yung 1, lagay doon. Magiging 2 times 1. Or 2 na lang kasi 1 minus 1 is equal to 0. And anything raised to 0 is 1. So, 6x plus 2. Now, minus. Hindi plus. Minus. Mas maganda pag maglalagay kayo ng ganito para hindi kayo maligaw. Kasi medyo nakaligaw yung... medyo maraming napapansin ko pag mga nagpapaturo, naliligaw kayo dito. So, eto, okay. Kukunin natin yung eto, lalagay lang natin dyan. 3x squared plus 2x plus 1 plus 1 multiplied by yung derivative na ito. Derivative ni 2x squared, 2, lagay doon, magiging 4x, and then si 9x, tanggalin na lang yun. So, magiging 9. 4x plus 9. Yan. All over g of x squared. So, ito, squared. Ayan. Now, multiply muna natin to. So, ang mangyari dyan, simulan tayo sa pinaka una hanggang sa pinaka dulo. So, ito muna. 2x squared plus 6x, 12x cubed, 2x squared plus 2, 4x squared, 9x plus 6x, 54x squared, 9x times 2, 18x, 7 times 6 of x, 42x, 7 times 2, 14. Ayan. Now, combine lang muna natin para makontract. Magiging 12x cubed plus 58x squared plus 60x plus 14 minus ito. So, katulad kanina, 3x squared times 4x, 12x cubed, 3x squared times 9, 27x squared, from 2x times 4x, 8x squared, 2x times 9, 18x, 1 times 4x, and then 1 times 9, 9. So, ito, keep in mind, itong negative na to ay hindi na-apply lang dito, kundi na-apply siya sa buong equation na to. So, ang mangyayari, lahat ng signs from here, ito positive to automatic. Unless na naka-negative sign yung isa dito. Pero yeah. Itong negative na to, ma-apply sa lahat doon. So, ang mangyayari,
i-flip natin yung sign natin. So, kung ito positive, magiging ito negative. And kung halimbawa ito ay negative, magiging siyang positive. Pero since positive siya, negative to. So, ang mangyayari, magiging itong negative 12x squared, ay 12x cubed, negative 27x squared, negative 8x, you get the idea, ganun. Now, halimbawa, negative na to lahat. Gawin ko lang siya negative. Negative, 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 negative. Now, pag plus natin yan, negative 12x cubed, and then itong dalawa pwede ito pag-add, magiging negative 35x squared. Same sign sila, kaya pinag-add lang. 18 plus 4, negative 22x, and then negative 9. Tapos dito pa natin ima-minus to dito. So simulan natin. Negative 12x cubed minus negative 12x cubed, 0 siya. So 0 plus 58x squared minus 35, 15x squared, 60x minus 22x, 38x, and then 14 minus 9, 5. Itong 0 pwede natin tanggalin, and ito na yung final answer natin. Medyo mahaba talaga yung process na ito, and dito minsan negative to, kaya or negative rin to, minsan may negative din, which is nakakaligaw dito. Pero keep in mind, kapag may dalawang negative, ang nagiging sign ay positive. Okay? Anyway, gagawa ko ng madaling example for each of this, dun sa plus, dun sa minus, sa times, tas dito rin sa divide, para kahit kung sakaling sa process kailangan magbigay na sariling equation, eto na lang gawin nyo. Gagawa ko ng like 2 examples for each, para kahit i-memorize ko na lang yun nandito, and then yun na lang ilagay nyo sa process kung sakaling hiningi. Okay? Madali lang yung bibigay ko para madali lang din siya i-memorize.